pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. At tayo po ay masayang nagkatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdulog sa hapag ng Diyos, tayo patuloy na nagbibigay papuri at pasasalamat sa Kanyang kagandahang loob sa ating lahat. Gayun din sa ating pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya, humingi din tayo ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating mga pagkukulang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasam ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami sa kadustaan hanggang ngayon. Kami mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati ang aming hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta, at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa Kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning binigay niya sa amin. Mula ng mga ninuno namin ay nilabas ng Panginoon sa Ehipto. Patuloy kami sa pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sinumpa na binala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Nang ang mga ninuno namin ay inalis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at magsagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ay masamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kasuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, niligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako. Aya't iyong pagmasdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastanganan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain ng iyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay pinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y binubuo nila at buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang doon nakasaksi, hindi mapigil ang yaong pagtawa. Lahat ng nakapalibot ay humalakhak sa gayong nakita. Iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Hindi ba matitigil ang pagkagalit mong sa amin tutukok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak.
ang pagkakasala naming magulang. Ikaw ay habag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumapanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala ay patawaring ganap. Ang mga papuri sa iyo'y nang madla hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dingginin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsana'y malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Babagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Ay nananghali na po ba kayo? Okay, una po, nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalaw dito sa pambansang dambana ng ating Santo Padre Pio, no? May mga siguro taga-ibang lugar na pumupunta rito on a weekday, even mas lalo na pag weekdays, no? So nagpapasalamat po kami sa inyong hindi lang pagdalaw, kundi naway magkaroon kayo ng magandang karanasan, no? Sa inyong pagdalaw dito sa dambana ni Padre Pio. Yung ating pong pagbasa, ito ay karugtong nung pagbasa ng Ebanghelyo kahapon. Kung kayo po ay nagsimba kahapon, maalala nyo na kahapon, yung unang bahagi ng Kabanata 10 ng Ebanghelyo ni San Lucas, doon ay nagpadala ang ating Panginoon ng additional na misyonero, no? 72. They were sent pair by pairs, no? So nagpadala ang ating mga Panginoon ng kanyang, ibig sabihin, marami na siyang disipulo, at itong 72 kanyang disipulong to ay pinadala niya sa iba't ibang lugar na pupuntahan niya. And then practically, sa kanyang paghahayo sa kanila, nagbigay lang siya ng mga ibang mga practical tips o yung mga practical na alalahanin katulad nung you have to travel light, wag magdala ng maraming sa damit o lukbutan, yung mga supot na babaunin, okay? So, yung mga mission tips, no, na dapat ay ginagawa ng mga misyonero. Gayun din, yung mga pagtanggap sa kanila doon sa mga bahay na tutuluyan nila, yung pagbati ng kapayapaan, gayun na din yung pagkain ihahain, no? Hindi naman kailangan maging maarte kapag ka nasa mission ay hindi kailangang comfort ang hinahanap, no? So eat what is served. And then
May mga pasubali din na halimbawa, yung pagtanggap sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang lugar. And then sabi nga ng Panginoon, kung sa isang bayan kayo ay hindi tinanggap, no? Ipagpag ninyo pati yung alikabok na dumikit sa inyong mga talampakan o sa sakong ng inyong paa perhaps. Ipagpag ninyo, tanda ng ng hindi pagtanggap. Tanda na hindi maisusumpa, kaya sabi niya, woe to you. Kawawa ka, Korazim, kawawa ka. So itong mga bagay na binabanggit ng ating Panginoon sa mga lugar na kung saan, lalo na sa Capernaum, ang ating Panginoon ay talagang nagturo doon, even nagsasalita siya sa mga sinagoga sa Capernaum. Marami siyang kababalaghang ginawa sa mga lugar na ito. And yet, ang nakakalungkot, hindi rin yung iba ay tumanggap sa Kanya. Kaya dinugtong ito ngayon kasi karugtong talaga ito noong Kabanata 10. Kaya na inumpisahan doon sa pagsasabi ng woe to you, kawawa kayo, kapighatian. Ganun po kasi ang nangyayari kapag halimbawa yung bang sumapit na sa iyo, dumating na sa iyo yung pagkakataon na nakilala mo ang Diyos, nagkaroon ka ng karanasan, and yet, yung bang parang baliwala lang. Di ba? Alam niyo po, kung tatanungin ko kayo, ito po bang sinasabi ng Panginoon, yung pagtanggap sa kanyang mensahe, saka sa paghahari ng Diyos, ito po ba ay nangyayari pa sa ngayon na may mga tao talagang hindi pa nakakarinig o may mga tao pa rin hindi tumatanggap ng katotohanan? Alam niyo po, tingnan natin yung ating sarili. Kung titingnan natin yung relevance ng ating gospel reading ngayon, minsan yung iba sa atin, katolikong totoo tayo. By virtue of our baptism, napabilang tayo sa pananampalatayang ito. Pero ang iba sa atin po, talaga po bang namumuhay, diba? Namumuhay according sa mga turo ng ating Panginoon. Kadalasan po kasi minsan, para bang pagkatapos ng binyag, tapos na po ang lahat. Hindi. Nung tayo ay nabinyagan sa pananampalatayang ito, may kaakibat na responsibilidad. Sino po ang may unang-unang responsibilidad? Sa batang bininyagan, ang unang may responsibilidad doon ay yung kanyang mga magulang. Secondary ang mga ninong at ninang. Na kung saan, di ba? Kung kayo po, of course, karamihan sa atin, nakaatin na ng pagbibinyag, di ba? Anong unang tinatanong sa mga magulang? Ano ba ang gusto niyo sa batang ito? Sasagot yung mga magulang, binyag po. Tapos sasabihin ng pare, kayo po ba ay handang balikatin ang responsibilidad sa pagpapalaki sa batang ito sa diwa ni Kristo? Siyempre, sasagot naman po kayo. Anong sasagot ninyo? Ay, opo. Opo, Padre. Tatanungin din yung mga ninong at ninang, kayo po ba ay handang tulungan ang mga magulang ng mga bibinyagang ito? Sasagutin yung mga ninong at ninang. Ay, opo. Pero hanggang doon lang. May mga Kristiyano, pagkatapos ng binyag, tapos na. May mga Katolikong Kristiyano pag may piyesta, nandun. Kapag mahal na araw, nandun. Pero ang mensahe ng Panginoon ay hindi lang occasional. Hindi lang kasi may sakit tayo, may kailangan tayo, o merong malaking pagdiriwang kaya tayo nasa simbahan. Hindi lang dahil obligasyon, pero ito yung ekspresyon ng ating pagmamahal sa Diyos na tayo mga nabinyagan sa pananampalatayang ito ay, kung pwede lang talaga, hindi naman nga tayo nire-require na araw-araw magsimba. Yung kahit man ng linggo, meron tayo isang oras. Lalo na sa mundong ginagalawan natin ngayon na kung saan, mas mahaba ang oras natin. Saan mas kinakain ang oras natin?
Sige nga po. Ayan, sabi narinig ko. Social media, yung mga nasa bahay, mas mahaba. Manonood dyan, uumpisa mo ng yung noon time show, dire-diretso na lahat ng drama. Ha? Pero, do we really have that eagerness na bahagi ng ating buhay, yung buhay panalangin, di ba? Ito yung magandang hamon sa atin. Kung yung mga lugar na ito, yung mga taong nasikatan ng liwanag ng mensahe ng kaligtasan ay tinanggihan pa, tayo minsan ganun din. We have all the chances. Sa ibang bansa nga, hindi pa nila naririnig ang mensahe ni Kristo. Alam niyo, for all we know, marami pang bahagi ng mundo na hindi pa naririnig ang Ebanghelyo. Pero dito sa ating Pilipinas, we have all, kumbaga, ano nga ba sa Tagalog yung bang, kaliwat kanan, maraming simbahan tuwing linggo, bukas. Sana huwag tayong tumulad sa mga ibang tao sa Capernaum nung panahon na yon. Sa Sidon, sa Tiro. Kasi kawawa naman po talaga, ibig sabihin, kapigatian, kapag kayong bang pinalampas mo, yung katuturan natin bilang mga anak ng Diyos. Kasi hindi po tayo magiging kawawa kapag katumugon tayo sa ating pananampalataya. Kung kaya natin sumunod sa lahat ng naisin ng Diyos upang tayo maging mabuhay ng maayos. Dahil sa totoo lang po, wala na bang ibang dulot, walang ibang dulot ang Ebanghelyo, walang ibang dulot ang pagsunod sa Diyos, kundi kaginhawahan ng ating buhay. Lalo na yung ating buhay espiritual. Mga kapatid, hinahamon tayo ngayon ng Ebanghelyo. Huwag sana natin marinig na sinasabihan tayo ng woe to you, mga taga kung saan-saan. Woe to us who do not recognize the message of the gospel. Ito yung magandang pagkakataon na pwede natin tignan ng ating sarili. Bukod sa inyong pagpunta rito sa Dambana, naway maranasan ninyo ang naging buhay ni Padre Pio. At nang ganun, sa ganun, tayo rin ay maliwanagan ng mensahe ng ating Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili po nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan, kaawa mo panindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kasama, kaysa rin ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kasama si San Bruno, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tayong lahat ay inangking anak ng ating Diyos amang nasa langit, kaya lakas loob tayong tumawag sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihaliya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag, ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga kaibigan, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kapayapaan, kalinaw siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magiliw kong mga kapatid, narito ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-iba kundi inaalintana. Mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawa, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob ay siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob ay siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan
na aming ngayon pinapahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main art entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Cleygo, Clean as you go, sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bukas po ay Sabado, ika-7 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga, nasisimulan sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaaniyahang magdadala ng kandila. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bago po natin wakasan ang ating pagdiriwang, muli po ang aming pong pasasalamat sa inyong pagpunta dito sa dambana ni Santo Padre Pio. At sa ngalan po ng pamunuan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng tulong na inyong ibinibigay dito sa ating paggawain, sa ating simbahan po. So maraming pong salamat. At gayon din, huwag natin gawing kawawa ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Tandaan po ninyo yung sinabi ko, magiging kawawa po talaga tayo kapag katinanggihan natin ang lahat ng pinag-uusos ng Diyos sa atin. Naway mag-ingat ko kayo pauwi at pabalik sa inyong kanya-kanyang lugar at patuloy tayong umasa sa pagpapala ng Diyos sa tulong ni Padre Pio. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayi kayong taglay pag-ibig kapayapaan ni Kristo at lagi tayong maglingkod sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po at maraming salamat. Puri ng mga narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mo si Jesus, puso namin layano, ihatid mo